May pangako ang bukas. Huwag ka nang magmaang-maangan! Alam kong pera ko lang ang habol mo. Pero pinakasalan pa rin kita dahil mahal kita. Handa ko rin ibigay sa iyong lahat-lahat. Pero bakit ito pang iginanti mo? Hindi kita mapapatawad. Buhay ang inutang mo, kaya buhay din ang sisingilin ko. At ako mismong papatay sa iyo. Papatayin ka ng multong ginawa mo! May pangyayari sa ating buhay na akala natin matagal nang tapos. Subalit muli itong darating na parabang isang multo upang tayo'y gambalain. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa oras na ito, sisimulan natin ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang, papatayin ka ng multong ginawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Ano, Daddy? Magpapakasal kayo sa kabit nyo? Ha, isa itong malaking insulto. Lalong-lalo na kay Mami. Lara, mahigit isang taon nang walang mami mo. Nananahimik na siya. Bakit? Porke ba wala na si Mami, pwede mo nang gawing legal ang kalokohan nyo? Please, anak, unawain mo ko. Huwag mo naman akong alisan ng karapatang lumikaya. Yes, oo, Daddy. Karapatan yung muling mag-asawa. Pero wag naman sa hampas lupa na yun. Napakahabang panahon nagdusa si Mami nang dahil sa kanya. At maging sa kanyang hukay, dala pa rin niyang sama ng loob. Kaya hindi ako papayag. Pero Lara... Basta! Ayoko maging madrastang malditang yun. Ikinalulungkot ko pero buo ng pasya ko. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan ko si Marieta. Tama ang anak mo, Kuya Alpon. It's not a good idea. Ano ba talaga ang motibo mo? Julio, mahal ko si Marieta. Ganun lang kasimple yun. Kuya, pera mo lang ang habol niya sa'yo. Sa umpisa pa lang, alam mo na yun. Wala akong pakialam. Ito na ang pagkakataong makapiling siya ng lubusan. Pati na rin ang anak namin. Pagkalipas ng 18 taon, makakasama ko na rin ang aking mag-ina. At iiwan mo si Lara. Kaya siya naman ang hindi mo makakasama, ganun ba? Siyempre hindi. Magsasama-sama kami sa iisang bubong. Aba, di para mo na rin pinagsama ang 3 manok sa isang kulungan. Siguradong araw-araw na sabong ang iyong masasaksihan. Bakit, anak? Tumututol ka ba na makasal ako sa tunay mong ama? Siyempre, Mami, gusto ko. Pero yun po ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Ito na ang pagkakataon mo. Kapag nakasal kami ni Alfonso, hindi ka natatawaging bastarda at aapihin ng kapatid mo. Carmen, anak, para sa iyo ang gagawin kong ito. Para po sa akin? O para sa inyo? Para sa atin. Para sa ating magandang kinabukasan. Bakit wala ka yata sa kondisyon? Hindi ka ba masaya?
Ang tagal ko kasing pinangarap na malibot ang buong Europe. Narito na tayo ngayon sa Europe. Kaya natupad ng pangarap mo. Sa loob ng 1 buwan, na honeymoon natin, lilibutin natin talaga ang Europe. Sana noon pa, Alfon. Masyado kasi ako nasilaw sa kislap ng salapi. Hanggang pangarap lang pala ang marangyang buhay na pinapangarap ko. Pwede ba, huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Matagal nang tapos. Ang importante ay ang ngayon. Magkasama na tayo at mabubuhay tayo ng maayos at tahimik kasama ng anak natin. Pero paano si Lara? Sa palagay mo kaya patatahimikin tayo ng anak mo kay Claudia? Nilait-lait niya kami mag-ina sa loob ng mahabang panahon. Pero okay lang. Hindi na ako isang kabit. Kaya hindi ko hahayaang patuloy pa niya kaming alipustain. May pangako ang bukas. Masamang-masama talaga ang loob ko, Tito Julio. Lara, Hindi ko akalain na magagawa yun ni Daddy. Napakaswerte naman ng kiridang yun. Lara, hindi na siya kirida. Legal na siyang asawa ng daddy mo. Siya na ang iyong stepmother. Basta, di ko siya matatanggap. Pati na rin yung anak niyang bastarda. Hindi na rin bastarda si Carmen. Magka-level na kayo ngayon. Tito, kahit pa anong sabihin nyo, hindi na magbabagong tingin ko sa mag-inang oportunistang yon. Lara, At kahit kailan, hindi ko sila matatanggap. Pagsisisiyan ni Daddy ang ginawa niyang kahangalan. ano ngayon ang binabalak mo? Magre-rebelde ka? Maglalayas ka? Ay, bakit Ganun ko ba? naman gagawin yun? Ano? Weh! O, edi para ko na rin pinamigay si Daddy sa kanila. Ganun. Ano sila sinuswerte? Akala siguro nila, nakatungtong na sila sa langit. Nagkakamali sila dahil sinusumpa ko, gagawin kong impyerno ang buhay nila. Mukhang nawiwili ka na dyan, ah. Sinasamantala ko lang ang pagkakataong mag-enjoy. Sige lang, magpakasaya ka ng gusto. Pero sana naman ay maanggihan ako ng kapritsyo mo. Baka malibang ka ng gusto at makakalimutan mo na ang mga plano natin. Ha? Ewan ko. Bahala na. Anong bahala na? Leche ka, Marieta. Huwag mo akong gagaguhin, ha? Dahil baka ikaw ang unang mabaon sa hukay. Pwede ba, Gary? Saka na lamang natin pag-usapan ng bagay na yan. Minsan lang mangyari ang ganitong pagkakataon. Kaya huwag mo naman sanang sirain ang araw ko. Okay, fine. Magpakasarap ka ng gusto. Hindi ko babasagin ang trip mo. Oo, trip to heaven ka ngayon. Pero sa oras na magkamali ka, sa impyerno ka makakarating. Hoy, bastarda. Hindi porket pinakasalan ni Daddy ang haliparot mong nanay, pwede na kayong maghari-harian sa pamamahay na ito. Lara, okay lang na light-lighty mo ko. At tatanggapin ko lahat ng masasakit na salitang sabihin mo. Pero huwag mo naman babastusin si Mami. Dahil baka hindi ako makapagpigil. Mapatulan na kita. Uy, matapang ka na, ha? Manang-mana ka talaga sa nanay mo makapalang mukha. Ang yabang mo umasta, Carmen, ha? Kala mo kung sino ka na? Isa ka lang langaw na nakadapo sa kalabaw. Tama ka. Pag magkasama tayo, nagmumukha nga akong langaw. Mukha ka kasing ebak. Maldito ka talaga! Ano? Masakit ba? Naramdaman mo bang sampal ko? Alam ko, hindi ka nasaktan. Ayun tingnan mo.
Namula pa nga yung palad ko dahil sa sobrang kapal na mukha mo. Sige lang. Palalagpasin ko ito. Hindi kita papatulan dahil ayokong bumaba sa level mo. Wow! Grabe! Nag-level up ka na nga. Ang taas na ng tingin mo sa iyong sarili. Pero kahit ano pang gawin mo, kahit pa magdamit ka ng ginto, basura pa rin tingin ko sa'yo. Isang basurang nilalangaw at umaalingasaw. May pangako ang bukas. Oh, Daddy. Kumusta ang honeymoon nyo? Nag-enjoy ba kayo? Oh, siyempre naman. Eh, ikaw, kumusta kayo ni Carmen habang wala kami? How I wish na sana magkasundo kayo at hindi nag-aaway. Of course! Enjoy na enjoy ako sa company ni Carmen. Hindi kami nag-away. Sa katunayan nga, ang saya-saya pa namin nagkukwentuhan at nagtatawanan. Di ba, Carmen? Hoy, ano ba? Magsalita ka naman. Opo, Daddy. Okay lang po kami ni Lara. Talaga? Magkasundo na kayo? Don't worry, tita. Hindi ako magiging kontrabida. Welcome na welcome kayong mag-ina sa pamamahay na ito. Pwede na kayong magbuhay reyna at prinsesa. Di ba yun naman talagang matagal yun ang pinapangarap? Lara, Bakit, Daddy? Manhid ba kayo? Hindi nyo ba nararamdaman ang tunay na motibo nito mag-inang oportunisan to? Sinasabi ko na nga, be. Umaarte ka lang. Oh, at nagsalitang hindi maarte. If I know, inaartihan mo lang si Daddy kaya nautungo siya. tama na, Lara. Sige, Daddy! Kampihan mo siya! Pamukha mo sa akin na wala talaga akong halaga sa'yo. Grow up. Hindi ka na bata. Kaya pwede ba? Lawakan mo naman kahit konting yung pangunawa. No! Kahit kailan, hindi ko maunawaan yung kahangalan at katarantaduhang ginawa nyo. Ang bango mo ah. Bagong paligo kasi ko eh. At Shield Bath Soap ang sabon ko. Shield Bath Soap? Ang gandang pangalan. Sa Tagalog, pananggalang. Tama ka. Dahil ang Shield Bath Soap ay pananggalang sa sakit na dulot ng germs at bakterya. Dahil meron itong antibacterial na kaparehas ng leading brand. At hindi lang yun, meron din itong malasakit sa balat dahil meron itong active skin moisturizer. Kaya pala magandang yung kutis. Very fresh and young looking. Ha? Siyempre naman. Kaya Shield Bath Soap na rin ang gamitin mo. Sinabi mo eh. Alam mo naman ako, isang kapatid na masunurin sa kuya. Siya nga pala. Nagawa mo na ba yung ipinagagawa ko? Oo, tapos na. Dumaan ko na rin sa opisina bukas para mapirmahan mo na. Wala ka na bang babaguhin? Yung ba talagang gusto mo mangyari? Basta't sa ngayon, yon ang nakikita kong tama. Ayoko kasing maging unfair. Huwag mong sabihin yan. Dahil ang isang bagay na fair sa iyo ay maaaring maging unfair sa paningin ng iba. Pwede ko na problema yon. At kung anong ginawa kong desisyon, yon ang masusunod. Sigurado ko bang walang nagmamanman sa'yo? Hindi ka ba nasundan ng mga tauhan ng asawa mo? Ewan ko. Anong ewan ko? Dapat nag-iingat ka. Marieta, baka mapahamak ako dahil sa kapabayaan mo. Ano bang magagawa ko? Hindi ko kontrolado ang mga bagay na ginagawa ni Alfon. Pero huwag ka mag-alala. Dahil nag-iingat naman ako. Dapat lang. Dahil ayoko mabulilas ang plano natin. Nagawa na natin ang unang hakbang. Kaya ang isusunod naman natin ay ang alamin kung may nagawa na siyang last will and testament.
Kailangan malaman mo yun sa loob ng 1 linggo. Kung wala pa, edi mabuti. Pero kung meron na, dapat mong malaman kung magkano ang mamanahin mo. Yan ang ba sasabihin mo? Ha! Sana tinawagan mo na lang ako. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito. Gusto kong makatiyak ako. Kung ako pa nga ba ang nagmamay-ari sa'yo. Malay ko ba? Kung tuluyan ka nang nakuha sa akin na unggoy na yun. Yan naman kasi ang hirap sa iyo eh. Sinulsulan mo akong magpakasal kay Alfon. Pagkatapos, pagdududahan mo ko. Bahagi talaga yun ng ating plano. At kailangan nating maisakatuparan yon sa lalong madaling panahon. Huwag na nating hintayin pang makatulog si Alfon. Dahil kapag nangyari yun, siguradong sa kangkungan tayo pupulutin. May pangako ang bukas. Bakit ngayon ka lang? Pasensya ka na. Napalabang kasi ako na madyong sa mga amiga ko. Napasarap yung laro namin kaya inabot kami ng umaga. Mahjong? Nakailang laro ba kayo? Siguro panay ang salat mo, no? O baka naman ikaw ang sinasalat kaya enjoy na enjoy ka. Mukhang may tono yung pananalita mo. Bakit? Sintunado ba? O natumbok ang tamang nota? Ano ba pinagsasabi mo? Marieta, wag mo kong gawin tanga. Malakas ang kutob kong nakipagkita ka sa kalaguyo mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, wala na kami ni Gary? Papayag ba naman siya magpakasalok sa iyo kung mayroon kami relasyon? Magaling. Ang usay mong mga tuwiran. Parang gusto ko nang maniwala. Bakit? Ano pa bang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Gaya ng nasabi ko, hindi ako tanga. Kaya binabalaan kita. Tigilan mo ng katarantaduhan mo. At kung hindi, magsasama kayong dalawa sa impyerno. Narinig ko kanina pag-uusap niyo ni Daddy. Hindi ko lang pala oportunista. Malandi ka rin pala. Kung sa bagay, una mo nga palang nilandi si Daddy, kaya ka naging isang kirida. At ngayong mag-asawa na kayo, ikaw naman ang merong kabit. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Lara. Dahil pag napikon ako, lalaslasing ko yung dila mo. At ikaw ba ngayon ang may ganang magalit? Hoy, Marieta, ang galing mo. Gusto mo talaga maging reyna sa pamamahay na ito, no? Pwede ba? Huwag kang umasta na akala mo kung sino ka. Sampid ka lang dito. Hindi ako sampid. Alam mo yan. Hindi na ako kirida. Dahil ako na ang legal na asawa ng daddy mo. Tama na yan, Mami. Huwag mo na siyang patulan. Ay, nako. Dumating pa ang isang couple mooks. Kapag mga ganitong tao magiging kasama mo, siguradong matutuyuan ako ng dugo. Hindi mo na kailangan ng dugo dahil wala ka namang puso na dadaluyan nun. Mas mabuti pa rin siguro ang walang puso kaysa katulad yung walang hiya, mapagsamantala, oportunista. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Alam ko bitter ka lang, kaya ka nagkakaganyan. Hindi mo matanggap na si Mami na ang reyna sa pamamahay na ito. Siya ang pumalit sa trono ng nanay mong matagal nang inuuod at nabubulok sa hukay. Oo ko? Ay! Hayop ka, Lara. Nakakadalawa ka na. Eto pa pangatlo. Aray, ako naman. Sige. Ay, ko walang liya. Papatayin kita, maldita ka. Sige, Lara. Lara, lumaban ka. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo. Ay, maayop kayo? Bakit pa pagtulungan niyo ako? Hindi kayo urungan. Walang... Tigilan nyo! Huwag niyo kaming awatin. Papatayin ko mga hayop na yan. Tama na! Sabing tama na! Ano ba?
Hindi makikinig sa akin si Lara, kaya ikaw na lang ang pakikiusapan ko. Hanggat maaari, huwag mo na siyang papatulan. Hindi naman po ako nag-umpisa ng away, kundi siya. Kaya nga huwag mo na siyang patulan. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Pero Daddy, 3 beses na niya akong sinampal. At binabastos pa niya si Mami. Umaabuso na siya kaya hindi ako pwede magsawalang kibuna lamang. Kung sa bagay, namumula pa rin ang mukha mo. At dumudugo pa ang labi mo. At tignan po ninyo itong leg ko. Puro kalmot na niya. Ba, oo nga, no? O, sige, maligo ka muna. Gumamit ka ng Shield Bath Soap para hindi ma-impeksyon yung mga kalmot mo. Iyon naman po talagang gamit kong sabon. Kaya protektado ako sa sakit na dulot ng germs at mikrobyo. Ay, nako, how I wish na sana pwede ring daanin sa ligong problema niyong magkapatid. May pangako ang bukas. Sabi ko naman kasi sa'yo hindi mo maaaring pagsamahin sa isang bubong ng 2 mong anak. Ano ngayon ang napala mo? Di naging replika pa sa kanilang away. Sa umpisa lang siguro yun, masasanay din sila sa isa't isa balang araw. Ay, naku, sana nga. Pero sa nakikita ko, baka nga lalo pang lumala ang away nila pag hindi mo sila pinaghiwalay. Saka ko na lang yun po problemahin. Meron akong mas dapat patutuunan ng pansin. Hindi pa kasi tinatantanan ni Maria at ang kalaguyo niya. Problema ba naman yun? Di itong ba mo? Julio, kilala mo ko. Hanggat maaari ayoko ng gulo. Bakit dadaanin ko sa dahas kung makukuha ko naman sa diplomasya? Lahat ng bagay dito sa mundo may katapat na presyo. Anong gagawin mo? Susuhulan mo? Oo. At kinausap ko na rin si Marieta. Ha? Kailangan patunayan niya na mapagkakatiwalaan ko siya. Dapat na mag-cooperate siya sa gusto kong mangyari. Magkita tayo bukas sa park na lagi natin pinupuntahan. 9:00 ng umaga. Bakit? Ano ba problema? Basta kailangan natin magkita. May importanteng bagay akong sasabihin at ayokong sa telepono tayo mag-usap. Okay, sige. Pupunta ako. Anong sabi niya? Darating daw siya. Mabuti naman kung ganon. Sa wakas, makakaharap ko na rin ang gagong yon. Pero, anong gagawin mo sa kanya? Parang nag-aalala ka pa sa kanya. Sa'yo ko nag-aalala. Baka kasi kung saan mauwi ang pagkikita nyo. Huwag kang mag-alala. Dadaanin ko siya sa diplomasya. Pero lang ang katapat niya para manahimik na siya. Anak ng teteng. Mahigit 1 oras na ako naghihintay. Wala pa rin siya. Mukhang ginagago lang yata ako ng babaeng yun. Hindi kaya bumaliktad na siya? Leche ka, Marieta. Huwag mo akong tatraydorin. Kanina ka pa ba? Ikaw? Kilala mo ako? Ngayon lang tayo nagkita, hindi ba? Kung sa bagay, kilala rin naman kita. Anong... Relax ka lang, ibig sabihin Gary. nito? Hindi tayo mag-aaway. Sa katunayan, may maganda pa nga akong offer sa iyo na alam kong ikatutuwa mo. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin. Eto, kunin mo. Ano yan? Ano pa? Edi cheque? Sige, kunin mo na. 1 milyong piso.
Para saan ito? Tantanan mo na si Marieta. Ayoko nang makikipagkita ka pa sa kanya. Oh, bakit hindi ka makasagot? Naliliitan ka ba sa 1,000,000 piso? Maliit talaga to. Dahil alam kong barya lang ito sa'yo. Oo, barya lang sa akin yan. Dahil barya lang ang katapat mo. At sa isang katulad mong patay gutom, napakalaking halaga na yan. Baka nga hindi mo kitain ang halagang yan sa 5 taon mong pagtatrabaho. Alam mo, sa lahat ng ayo, yung iniinsulto ako at minamaliit ang aking kakayahan. Uy, pinunit mo ang tseke? Bilib din naman ako sa angas mo. Gaya ng nasabi ko, ayoko nang iniinsulto ko. Kaya kung mag-o-offer ka, dagdagan mo. At ayoko ng tseke. Cash ang gusto ko. O sige, madali naman akong kausap eh. Pumunta ka sa opisina ko sa Makalawa at ihahanda akong cash na gusto mo. At sa palagay mo naman, pagtitiwalaan kita? Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang binabalak. Hindi ako traidor at lalong hindi ako kriminal. Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. May pangako ang bukas. Nasaan na si Alfon? Busy siya. Kaya sa akin niya binili ng kailangan mo. O ano? Kukunin mo na ba? Magkano ba inihanda niya? 2,000,000 piso. Hanggang doon na lang daw ang offer niya. Take it or leave it. Okay, sige, pwede na yun. Pero ayoko ng tseke, ha? Oo. Yun daw ang gusto mo. Pero, may kasama ka ba? Bakit? Kailangan mo kasi ng katulong sa pagbubuhat. Nakikita ba ang sakong yan? Diyan nakalagay ang pera mo. Ang dami naman sako niyan. Oo. Puro coins kasi ang laman ng mga sakong yan. Ano? Puro bariya ibabayad niya sa akin? Teka, sandali ah. Sasagutin ko lang tong phone. Hello? Oo, narito siya. Kakausapin mo? Si Kuya Alpon ang tumawag. Gusto ko lang makausap. Akin na. Hayop ka, Alpon! Bakit puro bariya ang ibabayad mo sa akin? O hindi ba't ayaw mo ng tseke? Kaya hayan ang cash na gusto mo. Ginagago mo ba ako? Oo, cash ang gusto ko pero hindi coins! Sinasadya mo yata ako insultuhin eh. 2,000,000 yan, Gary. Kaya dapat mong paghirapan. Pasalamat ka pa nga dahil sa maliliit na sako ko lang yan iniligay. Para hindi ka gaanong mahirapan sa pagbubuhat. Uulitin ko, 2,000,000 piso yan. Pero kung nagdududa ka, di bilangin mo. Leche ka, Alpon! Pagbabayaran mo ang panggagago mo sa akin! Nakaka-insulto talaga, unggoy na yun. Alam ko may iba pa siyang binabalak. Hindi ako dapat maging kampante, kaya uunahan ko na siya. Humanda ka, Alpon, dahil bilang na ang mga araw mo. Mahigit 2 linggo nang nakalipas. Hindi na nagparamdam si Gary. Barya lang palang katapat ng siraulong yon. Pero sana naman, manahimik na siya ng lubusan para maging tahimik na rin ang pagsasama namin ni Marieta.
May kanina pa tayo naghihintay dito. Sigurado ka ba na dito yung inaabangan natin? Oo. Noon pa man. Nag-surveillance na ako kaya nakatitiyak akong dadaan siya dito. Ano? Dumarating ng kotse inaabang natin. Bumanda na kayo. Ngayon na! May pangako ang bukas. Sunog pati ang kaluluwa mo, Alpon! Kaya ikumusta mo na lang ako kay Satanas! Hello? Bakit? Ano nangyari? Sige, pupunta ako ngayon din. Mami! Mami! Oh, Mami! Carmen, bakit umahangos ka? Mami, napanood ko sa flash report sa TV na naambos daw po si Daddy. Ano? Sigurado ka? Opo, Mami. Wala na po si Daddy. Hindi po siya nakaligtas. Hindi. Hindi totoo yan. Ano ba talaga nangyari? Tinambangan si Kuya ng hindi pa kilalang grupo ng mga salarin. Sumabog ang sinasakay niyang kotse kaya nasunog ang kanyang katawan. Sigurado ka bang siya yun? Nakita ko mismo ang kanyang sunog na katawan. Oo, sunog din ang kanyang mukha pero hindi ang kanyang sapatos at wallet. Alam ko sa kanya yun. Pati na rin ang kanyang cellphone na recover din. Sino ba sa palagay mo ang may kagagawa noon? Bakit mo tinatanong? Wala ka bang alam? Wala. Wala akong alam. Sigurado ka bang hindi mo sila kilala? Wala talaga akong ideya kung sino mga yun. Bakit ba ganyan ka ako magtanong? Iniimbestigahan mo ba ako? Relax ka lang. Huwag kang hyper para hindi ka mahalata. Hindi ko na gusto ang tono ng pananalita mo. Uulitin ko, wala akong alam. At katulad mo, gusto ko rin malaman kung sino may kagagawa noon. Bakit hindi mo subukang humarap sa salamin at magtanong ka? Baka sakaling makita mo rin ang kasagutan. Bakit, Julio? Ako ba ang pinagbibintangan mo? Ano bang nararamdaman mo? Guilty ka ba? Malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan. Marahil nga hindi ikaw may kagagawa nun, kundi ang iyong kalaguyo. Julio, Malay ko ba kung magkasabot kayong dalawa? Kayong dalawa nakita kong may malinaw na motibo para gawin yon. Dahil gusto niyo makuha ang mamanahin mo. nagkakamali ka! Kaya wag mo akong paparatangan ng ganyan. Sige, magkaila ka, Marieta. Pero pasasambat lalabas din ang tunay mong kulay. At kapag napatunayan kong may kinalaman ka rito, sisiguruhin kong mabubulo ka sa bilangguan. May pangako ang bukas. Daddy, bakit mo kami iniwan?
galing niyo talagang umarte. Pero hindi pwede sa akin yung drama niyo. Lalong-lalo ka na, Marieta. Pwede ba, Lara? Tigilan na natin ang bangayang ito. Alang-alang man lang kay Daddy. Huwag mo nang kasangkapanin pa si Daddy. Ang pa-plastic niyo. Paiyak-iyak pa kayo pero deep inside, tuwang-tuwa pa kayo sa nangyari. Dahil pakukuha niyo na yung mamanahin niyo. Huwag kang mag-alala. Dahil kung sakali mang may mamanahin ako, isasampal kong lahat yun sa pagmumukha mo. Kapal ng mukha mo. Sitigil kayo. Igalan nyo kahit man lang ang bangkay ni Kuya. Itong dalawa lang naman na to ang hindi marunong gumalang eh. Di sila marunong magpakatotoo. Tama na sabi yan! Ano ba? Mas mabuti pa sigurong magpahinga na kayo. Ako na muna ang bahala rito. Alam ko, walang ibang may kagagawa noon kundi si Gary. At hindi ko alam kung anong susunod niyang gagawin. Kaya natatakot na rin ako sa kanya. Mami, Carmen, malalim ang iniisip ninyo. At mukhang haggard na haggard kayo. ang dami kasing gumugulo sa isip ko. Hindi na nga ako makakain at makatulog eh. Pati paliligo, nakakalimutan ko na rin. Ang lagkit na nga ng katawan ko. Alam niyo, Mami, nakakadagdag din ng stress ang hindi pagligo. Kaya maligo na kayo. Gumamit kayo ng Shield Bath Soap para may protection kayo laban sa sakit. Oo. Alam kong protektado ako sa Shield Bath Soap, pero hindi lang proteksyon sa sakit ang kailangan ko, kundi proteksyon sa mga taong nag-aakusa sa akin. Mami, huwag niyo naman po sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero may duda rin po ako eh. May kutob po kasi akong si Tito Gary ang may kagagawa ng pananambang kay Daddy. Hindi po ba dati siyang sundalo na natanggal sa serbisyo? At kayo na rin po nagsabi na marami siyang kaibigang iba pang sundalo na nag-awol. Kaya meron po silang kakayahan na gawin yun. Tama ka. Dahil yun talaga ang plano niya. Gusto niyang patayin ang iyong ama. Alam po ninyo tungkol doon? Don't tell me magkasabot kayo ni Tito Gary. Kung ganon, tama palang pinaparatang laban sa inyo. Oo. Aaminin ko. Magkasabwat nga kami pero nagbago na isip ko. Sa katunayan, ako pa nga ang gumawa na paraan para magkausap sina Alfon at Gary. Binayaran ng daddy mo si Gary para patahimikin niya tayo. Akala ko naman ayos na ang lahat. Pero ganun pa rin ang nangyari. Kaya nga natatakot na ako. Dahil baka tayo naman anak, baka tayong isunod ni Gary. Tumatawag si Gary. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Hello? Hello. Kumusta ka na? Gary? Gary, nasaan ka? Bakit parang natetense ka? Gumagaral-gal ang boses mo. Natatakot ka ba? Huwag ka mag-alala dahil magkakampi pa rin tayo. Yun naman ay kung kakampi pa nga pa kita. Ikaw ba may kagagawa noon? Ayoko na sanang gawin yun eh. Malaki ang binayad sa akin ng siraulo mong asawa. Pero inisulto niya ako. At isa pa, baka may masama rin siyang binabalak laban sa akin. Kaya inunahan ko na siya. At ikaw talagang pinagbibintangan nila. Pero pati ako, Gary, pati ako, inaakusahan din nila. Oh, di mabuti kung ganun.
ibig sabihin magkakampi pa rin tayo. Kaya, maghintay na lang tayo, ha? Malay natin. Meron pa palang biyayang naghihintay sa atin, ha? Pwede ba, Gary? Kalimutan mo muna yun. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin ay kung papaano tayo makasisiguro na hindi nga tayo makakalaboso. May pangako ang bukas. Ngayong nailibing na si Daddy, siguro wala nang dahilan para magsama-sama pa kami ng mga hampas lupa na yun. Dapat na silang umalis dito sa bahay. Kaya mo bang mag-isa? Mas gugustuhin ko pang mag-isa kaysa makasama sila. At isa pa, kailangan maimbestigahan sila. Baka nga meron silang kinalaman sa nangyari kay Daddy. Hindi ganun kadali yun, Lara. Mahabang proseso yun. Ako nang bahala ron. Siguro kahit pansamantala, doon ka muna sa bahay. Gusto ka rin makabanding ng mga pinsan mo. Okay, sige po, Tito. Oo. Gusto ko rin namang matahimik kahit pansamantala lang. Pero kailangan paalisin nyo dito yung sina Marieta. Dahil akong mas mahigit na karapatan dito. Lara, hindi rin ganun kadali yun. Dahil pare-pareho na kayo ng karapatan. Pero wag ka mag-alala. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para maayos ang problemang ito. Pansamantala ko mo nang kinukup si Lara dahil alam kong hindi talaga kayo pwedeng pagsamahin. Pakisabi na lang po kay Lara na kami na lang ang aalis. Hindi ako mukhang pera katulad ng iniisip niya. Hindi mo kinakailangan gawin yun. Basta, dito muna kayo ng mami mo. Ako nang bahalang umayos ng mga usaping legal. Ano po ba talaga ang dapat naming gawin ni Mami? Wala po bang nasabi sa inyo si Daddy? Kung sakali mang dumating ang ganitong pagkakataon? Gaya nga ng nasabi ko, huwag mo nang isipin ang bagay na yun. Ako nang bahalang umayos ng lahat. Ilang gabi na ako hindi makatulog sa tamang oras. Mukhang may insomnia na yata ako. Nakapunta nga muna sa kusina. Nagtitimpla ako ng mainit na gatas. Baka sakali makatulong yan para makatulog ako. Teka, sino yung umiinom ng kape sa mesa? Bakit bigla akong kinabahan? Alfon? Kumusta ka na, Marieta? Ikaw nga ba yan? Oh, bakit takot na takot ka? Ngayon ka lang ba nakakita ng multo? Hindi totoo ito! May pangako ang bukas. Hindi totoo ang nakikita ko. Patay ka na, Alfon.
Patay ka na! Oo. Patay na nga ako. At ikaw ang pumatay sa akin. Hindi. Kriminal ka, Marieta. Hindi. Kriminal ka. Hindi ako! Hindi ako nagpapatay sa'yo! Huwag ka nang magmaang-maangan! Alam kong pera ko lang ang habol mo. Pero pinakasalan pa rin kita dahil mahal kita. Handa ko ring ibigay sa iyong lahat-lahat. Pero bakit ito pang iginanti mo? Hindi kita mapapatawad. Buhay ang inutang mo. Kaya buhay din ang sisingiling ko! At ako mismong papatay sa iyo. Papatayin ka ng multong ginawa mo! Wag! Wag kang lalapit! Ipapakita ko sa iyo kung paano magalit ang isang multo! Wag, Alfon! Halika! 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 Isasama kita sa aking hukay. Halika. Mamamatay ka, Marieta. Mamamatay ka. Papatayin ka ng multong ginawa mo! Panaginip. Panaginip lang pala. Isang masamang panaginip. Pero bakit ganon? Para talagang totoo. Nahihirapan pa rin akong huminga. Makapagilamos nga muna sa banyo. Bakit ba ganito ang tsura ko rito sa salamin? Parang napakatanda ko na. Heto pala ang shield bath soap. Mag-iilamos muna ako. Ay. Salamat. Ang sarap ng pakiramdam. Sana pala naging germs at bacteria na lamang ito sakit ng ulo ko. Para siguradong tanggal kapag nahilamusan itong shield bath soap. Ay, nako. Hanggang kailan kaya ako gagambalain ang multong kinatatakutan ko? Ano? Basta na. Wala pa ba yung malato namin? Hintay-hintay lang kayo. Hindi naman ganun kabilis yun eh. Sigurado ka ba meron kaming mahihintay? Ayoko maghintay ng wala, ha? Siyempre meron. Pwede ba? Nagpauna na nga ako ng ₱250,000. Oo nga, oo. ₱250,000 pero 5 naman kami gati-hati ro. Kaya 100,000 lang kami. Tapos puro barya pa. Grabe ka talaga, oo. Ano magagawa ko kung puro barya ang nadilihensya ko? Huwag ka mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi na barya ang ibibigay ko sa iyo. Magkano naman yun? Hindi ko pa alam. Basta maghintay lang kayo sa pag-ulan ng biyaya. Oy, Gary. Siguruhin mo lang, ha? Dahil ayoko na pinapaasa ako sa wala. Kapag hindi naman yung sinasabi mo pag-ulan ng biyaya, ikaw ang paulan ako ng bala. Magsasama ko ni Alfonso sa hukay. Dito muna ako sa terasa magpapalipas ng oras. Hindi na naman ako makatulog. Kailangan ko talaga siguro magpatingin sa doktor. Baka nga mamaya may insomnia na ako. Pero ngayon lang nangyari sa akin to, Simula na mamatay si Alfon, naging balisa na ako. Mukhang malalim ang iniisip mo. Alfon? Oh, bakit natatakot ka? Hindi naman ako mukhang multo, hindi ba? Oh, Diyos ko.
Mukhang totoo na ito. Hindi na ito isang panaginip. Hindi ka nananaginip. Dahil ang totoo ay binabangungot ka na. May pangako ang bukas. Nasaan na, Mami? Wala naman si Daddy ah. Sabi ko naman sa inyo, namamalikmata lang kayo. Hindi ako maaari magkamali, Carmen. Kitang-kita ko siya. Nakatayo pa nga siya rito eh. Mahalakhak. Kung totoo nga si Daddy ang nakita ninyo, di sana nakita ko rin siya. Maniwala ka sa akin, Carmen. Siya talaga nakita ko. Mami, kulang lang kayo sa tulog. Tapos hindi rin halos kayo kumakain. Kaya natural lang na mag-hallucinate kayo. Hindi hallucination yun. Malinaw na malinaw ang takbo ng isip ko. Kung talagang malinaw ang isip ninyo, di sana hindi out of this world ang pinagsasasabi ninyo. Mami, wag po kayo magagalit. Pero nitong mga huling araw, napansin kong kakaiba na ang mga ikinikilos ninyo. Hindi kaya nababaliw na kayo? Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong talaga nangyayari sa akin. Sa totoo lang, malapit na nga akong mabaliw. Next week, pumunta kayo ng opisina. Ikaw, si Carmen, si Lara, at si Gary. May sasabihin ako sa inyo. Bakit kasama si Gary? Ano bang meron? Basta't kausapin mo siya. Kailangan naroon din siya. Julio, hindi kita maintindihan. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Huwag ka na magtanong. Malalaman mo rin kapag nagharap-harap na tayo. Bakit kailangan naroon pa ako? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya. Hindi maganda ang kutob ko. Malamang na isa yung patibong. Kaya hindi ako pupunta. Hindi matutuloy ang appointment na yon kung hindi ka sisipot. Basta hindi ako pupunta. Pero, teka. Kung tungkol yun sa last will and testament ni Alpon, baka sakaling pag-isipan ko. Hindi sinabi ni Julio kung ano agenda. Pero malamang na last will and testament nga ni Alfon ang kanyang sasabihin. Ha? Ibig mo sabihin, may mamanahin ka nga. Hindi ako sure. Pero kung gusto mong malaman, di pumunta ka. May pangako ang bukas. Okay. Ngayong narito na kayong lahat, pwede na tayo magsimula. Teka muna, Tito. Anong ibig sabihin nito? Sinong lalaking yan? Tsaka bakit siya nandito? Ako si Gary. At hindi ko rin alam kung bakit ako pinatawag ng tito mo. Narinig ko na yung pangalan mo. Ikaw pala yun? Ang magaling na kabit ni Marieta? Ano? Ibang klase ka, Marieta? Sampid na nga kayo mag-ina. Nagsama pa kayo ng isa pang sampid. Ayoko nang makipagtalo sa iyo, Lara. Kaya pwede ba, Julio? Tapusin na natin ito. Ano ba talaga ang dahilan ng pagpupulong na ito? Okay. Hindi na ako magpapaligay-ligay pa. Simulan na nating talakayan ng last will and testament ni Alpon.
Last will and testament ni Daddy. Oo. Tito Julio, sigurado ba kayo? Yung ba talaga ang agenda ng pagpupulong na ito? Oo, Lara. Yun ang idalahat ko sa inyo. Ganun. Hindi ko gusto to, Tito. Don't tell me, kasama rin sa hatian ng unggoy na ito. Pwede ba? Huwag ka muna mag-react. Basta! Hindi ako makapapayag. Magpoprotesta ako kapag hindi ko nagustuhan ang last will and testament ni Daddy. Lara, sabi ko naman sa'yo, mamaya ka na magsalita. Hayaan mo munang ilahad kong nilalaman ng last will and testament ni Kuya Alpon. Sandali lang, Tito. Kung ano man ang nilalaman ng last will and testament ni Daddy, at kung meron man siyang ipapamana sa akin, gusto kong i-waive ang aking karapatan. Kaya pipirma ko sa isang waiver. Carmen, Di mabuti kung ganon. O ikaw, Marieta, willing ka rin bang gayahin ang mabait mong anak? alam mo, Lara, ang kay Pedro ay kay Pedro. At ang kay Juan ay kay Juan. Kaya ang sa akin, akin. At hindi ko ibibigay kahit kanino. Wow, grabe ka talagang sumipsip. Daig mo pa ang isang linta. Tama na ang dakdak. Magtatagalan tayo kung patuloy kayo magbabangayan. O kaya nga, umpisahan mo na para matapos na ito. Atat na atat talagang hayok na buhaya. Tama na sabi. Ano ba? Ako hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Kaya sasabihin ko ng pinakabuod ng last will and testament ni Kuya Alpon. Sige, Tito. Sabihin nyo na. Pero siguruhin nyo lang na magugustuhan ko yung maririnig ko. Okay. Mahati lang sa dalawang bahagi ang lahat ng yaman at ari-arian ni Kuya Alpon. At yun ay paghahatian nyo, Carmen, 50-50 ang hatian nyo. Ganun lang kasimple ang last will and testament ni Alpon. Teka muna. Hindi ba ako kasali sa hatian? Oo, Marieta. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Kung ganun, bakit mo pa pinatawag si Marieta kung wala rin pala siyang mamanahin? Ano to? Isang insulto? At yun din ba ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag para ipaalam sa akin ng isang malaking katarantaduhan? Actually, may mamanahin din kayong dalawa. Pero ibang manang ibibigay ko sa inyo. Anong ibig ko sabihin? Ano pa? Di Calaboso. Yun ang mamanahin yung dalawa. Okay, Teniente. Arrestin niyo sila. Teka, sandali! Sige, hayop ka, Julio! Anong ibig sabihin nito? Oo nga naman, Julio. Bakit mo kami pinapa-aresto? Huwag na kayo magtanong. Dahil alam niyo ang inyong kasalanan. Illegal arrest ang ginagawa nyo! Wala kayong sapat na basihan para arestuhin kami! Julio, wala akong kasalanan! Hindi mo ako dapat idawit dito! I'm sorry, Marieta. Pero may sekretong voice recorder ang telepono niyo. At nakarecord doon ang mga conversation niyo ni Gary. At matibay na yung ebidensya laban sa inyo. At meron kaming hawak na warrant of arrest para sa inyo. Kaya wag nyo sabihing illegal ang paghuli sa inyo. Anong kasong isinampan nyo laban sa amin? Frustrated murder. Ano? Frustrated murder! Paano nangyari yun? Dahil hindi kayo nagtagumpay. Alfon! Daddy! Daddy! Buhay ka? Bakit, Gary? Ano bang palagay mo sa akin? Isang multo? Kung ganun, ikaw? Oo, Marieta. Ako nga ang nakita mo nung isang gabi. May pangako ang bukas. Patay ka na. Nakarating ka na sa impyerno, kaya sabi mo kung sinong demonyo ang naghatid sa'yo pabalik dito! Gusto mo bang malaman kung bakit buhay pa ako? O sige, ikukwento ko. Minalas kasi ako ng gabing yon. At hindi ko akalaing ang kamalasan kong yon ay magiging isa palang swerte.
Sino kaya siraulong ito na natutulog sa gitna ng kalsada? Hindi ako makakadaan sa magkabilang tabi dahil makipot lang itong kalsada. Gigisingin ko na lang siya. Lasing lang siguro. Psst. Hoy. Hoy. Gumising ka nga. Hoy. Kanina pa akong gising. May hawak kang baril. Ano ibig sabihin nito? Hold up? Oh, hold up ito. Kaya akin ang moral mo. Sandali. Pino! Oh, ayan. Malaki laman yan. Kaya pwede na siguro akong umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Kursunada ko suot mong sapatos at topsider. Ha? Mas bagay sa akin yan. Kaya, humpari. Ano? Grabe ka naman. Wala kang patawad. Oh, pati itong kotse mo. Ang ganda, bagong-bago. Kaya ibigay mo rin sa akin ang susi. Anak ng wedding naman, ho. Minamalas ako. Ano ba hinatay? Ha? Tatangat ka nga pa dyan. Hubarin mo na yung sapatos mo at ibigay mo na sa akin ang susi nitong kotse. Hindi ako napatay mo, kundi ang hold-topper na yon. Sinuswerte ka nga. Pero matatapos din ang swerte mo. At ngayon naman mag-uumpisang kamalasan mo. Sige, Tanyente. Dalhin nyo na sila sa presinto. Alpon, sandali. Huwag mo ako idamay. Wala akong kasalanan sa iyo. Huwag kang mag-alala, Marieta. Kung talagang wala kang kasalanan, maabsuelto ka. Pero sa ngayon, maghanap ka ng magaling na abogadong magtatanggol sa'yo. Alam mo bang walang itinira sa akin ng hold-upper na yon maliban sa aking boxing short at sando? Tapos tinawagan ko si Julio. At nang malaman namin yung nangyaring ambush, kinausap ko yung mga investigador. At ako mismong nag-identify na si Kuya Alpon talaga napatay ng mga salarin. Ibig niyo sabihin, sa umpisa pa lang, alam niyo nang buhay pa si Daddy? Oo. Oh, todo emote pa naman ako sa harap ng ataol. Hindi pala ikaw, Daddy, iniiyakan ko. Ano ba talaga motibo niyo? At hinayaan niyong maniwala kaming patay na nga kayo. Lara, kailangan kong gawin yon para malaman ko kung sino talagang may pakananon. May kutob na ako na si Gary ngayon, pero kailangan ko ng ebidensya. Ang mabuti naman, nadakip ng kriminal na yon. Pati na rin yung oportunista niyong asawa. Mukha talaga siyang pera. Sabi ko naman sa iyo, Kuya, hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yun. Pero nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko pang ang demanda laban kay Marieta. Nag-aalala kasi ko kay Carmen. Alam kong labis siyang nasaktan. Daddy, huwag mo na siyang intindihin. Kriminal ang nanay niya. Kaya dapat lang na mabilanggo si Marieta. Nakikiusap po ako sa inyo, Daddy. Huwag niyo nang idamay si Mami. Naging honest naman siya sa inyo eh. Oo. Inamin niyang nagkikita pa rin sila ni Gary. Pero hindi niya sinabing may masama palang binabalak ang Judas na yon. Malay ko ba? Kung gusto talaga ng mami mong mamatay na ako para makuha niyang kanyang mamanahin. Actually, may mamanahin talaga siya sa ginawa kong last will and testament. 3 kayong maghahati-hati sa ari-arian ko. Pero gusto ko na yung palitan. Kayong 2 na lang ni Lara ang pamamanahan ko. Okay lang po. Kahit hindi niyo ako pamanahan. Pero sana naman po, huwag niyo nang ituloy ang demanda ninyo laban kay Mami. Please, Daddy. Nakikiusap ako sa inyo.
Huwag na po ninyong idamay si Mami sa kasong isinampa ninyo. Carmen, ipaubaya na lang natin sa korteng magiging kapalaran ng mami mo. Daddy. Kung talagang inosente siya, siguradong mapapawalang sala siya. Pero kung guilty nga siya, ay pagbabayaran niyang nagawa niyang kasalanan. May pangako ang bukas. Anong ginagawa mo rito? Papaano ka nakalaya? Nakapagpiyansa na kasi ako. Ikaw, kumusta ka na? Meron ba magpapiyansa sa'yo? Bakit? Hindi mo ba ako tutulungan? Iiwan mo na ba ako? Ha? Bakit naman kita tutulungan? Wala naman ako mapapala sa'yo eh. Kaya magiging pabigat ka lang sa akin. Walang hiya ka, Gary. Nadawit ako sa kaso ng dahil sa kagagawan mo. Pagkatapos, pababayaan mo ako. Napakasama mo! Huwag kang mag-alala. Bago tayo tuluyang magkahiwalay, may pabaon ako sa'yo. Eto, kunin mo. Sabon? Oo. Shield Bath Soap. Alam ko kasing ilang araw ka nang hindi naliligo eh. Kaya kailangan mo niyan. Para naman may proteksyon ka laban sa sakit na dulot ng germs. Baka kasi dito ka na sa kulungan tumanda. Kaya kahit pa paano, mapapanatili mo ang iyong magandang kutis. Okay, sige, maligo ka na. Amoy lupa ka na eh. O paano? Alis na ako. Kaya good luck na lang at sana mag-enjoy ka sa iyong bakasyon. Hayop! Hayop ka talaga! Makakarma ka rin! Sino ba sa ating dalawa ang kinakarma? Hindi ba ikaw? Hayop! Makakalabas na kasi ako samantalang ikaw, nakakulong ka pa rin. Kaya, sorry ka na lang. Better luck next time. Bye-bye! Ito na ang ginawa kong waiver. Basahin mo. Para saan ito? Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ako mukhang pera at kaya kong pangatawanan ng aking sinabi. Nakasaad sa waiver niya na hindi na ako maghahabol sa anumang yaman o ari-arian ni Daddy. Kaya malamang na ikaw ang maging solong tagapagmana. Talaga lang, ha? Very good, Carmen. I am so impressed. Pero teka muna. Alam kong walang libre sa mundong ito. Kaya malamang, meron kang hihinging kapalit. Isang bagay lang ang hihilingin ko. Sana naman bigyan mo kami ni Mami ng kahit konting respeto. Yun lang? Huwag ka mag-alala. Dahil simula ngayon, wala na akong pakialam sa inyong mag-ina. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi mo kailangan gawin yon. Pagmamahal lang ninyo at kalingang kailangan ko, Daddy. At hindi ang inyong pera. Pero kasama yon sa aking pagmamahal. Kapag tinanggihan mong yung mamanahin, parang ako na rin ang tinanggihan mo. Sapat na po sa akin na makapagtapos sa pag-aaral. At kapag nagkaroon ako ng trabaho, ay magagawa ko ng buhayan ng sarili ko. Kaya naming mabuhay ni Mami kahit wala kayo. Nagawa namin yon sa loob ng 18 taon. Huwag mo sabihin yan, anak. Dahil sa loob ng panahong yon, hindi ko kayo pinabayaan. At binigyan ko kayo ng konting atensyon. Alam mo naman ang sitwasyon, hindi ba?
Kaya nga pinakasalan kong mami mo dahil gusto kong puna ng aking mga pagkukulang. Pero nasan siya ngayon? Pinabayaan ninyo nagdurusa sa kulungan. At kayo pa mismo ang nagpakulong sa kanya. Yun ang hinihingi ng pagkakataon. Karapatan ninyo yun, Daddy, kaya wala akong magagawa. Pero gusto kong malaman nyo. Hindi ko pababayaan si Mami. Lalong-lalo na ngayon tinalikuran na ninyo siya. At magagawa ko rin kayong talikuran alang-alang sa kanya. After all, natanggap ko na sa sarili kong patay na kayo. Kaya hindi na ako maninibago kung sakali mang tuluyan tayong magkahiwalay. Anak, mahal kita. Kaya hindi tayo maghihiwalay. Daddy, mahal ko rin po kayo. Pero mas mahal ko po si Mami. At ngayong hindi ko kayo maangkin ng sabay, kailangan mamili ako sa inyo. And I'm very sorry, Daddy. Dahil si Mami ang pipiliin ko. May pangako ang bukas. May natitira pa akong pera. Kaya tatakas ako. Lalayo na ako. At pupunta ako sa isang lugar na hindi nila masusundan. May humarang na van sa dadaanan ko. May mga bumaba sa van. May hawak silang baril. Hindi! Babarilin nila ako! Wag! Wag! Sabi ko naman sa iyo, Gary. Pauna ng kitarambala kapag pinaasa mo ako sa wala. Isa pa, kailangan na talaga kitang iligpit dahil baka ikanta mo pa ako. Wala na si Gary. At nahuli na rin ang mga pumatay sa kanya. Kaya wala na sigurong dahilan para ituloy ko pang kaso laban kay Marieta. Iuurong ko ng demanda laban sa kanya. At isa pa, yun lang ang paraan para magkasama kami ni Carmen. Di pa naman siguro huli ang lahat para magkaayos kami. Si Lara na lang ang poproblemahin ko. Pero may pantapat na ako sa magiging akusasyon niya. Dahil hindi pa niya alam ang buong katotohanan. At sasabihin ko yun sa kanya kung kinakailangan. Hindi, Daddy! Ayoko! Oo, nagawa niyo na yun minsan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako makakapayag na makasamang mag-inang yun. Anak niyo ako, kaya dapat na mas maging matimbang ako sa kanila. Pero Lara, anak ko rin si Carmen. Oo, anak siya ng daddy niyong Kirida. Isang Kirida na kriminal at mukhang pera. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, asawa ko na si Marieta. At ako mismong ama ng anak niya. Tunay kong kadugo si Carmen. Samantalang ikaw... Ano? Ano ako, Daddy? Ano ako? Oh! Hindi kita tunay na anak. Baog si Claudia kaya hindi niya ako mabigyan ng anak. Di totoo yan. Nag-iimbento lang kayo ng storya para matanggap ko sina Carmen at Marieta. Yun ang totoo. Inampun ka lang namin. At kaibigan ni Claudia ang tunay mong ina. Bakit ganon? Bakit ako pinampun ng ina ko? Dahil hindi kanya kayang buhayan.
Hindi ka rin pinanagutan ng iyong ama dahil may asawa na siya. Ibig niyo sabihin, anak, ako ng isang kirida? Oo, ganun na nga. Kaya wala kang karapatang paratangan si Carmen dahil anak ka rin ng isang kirida. Maraming salamat, Alfon. Maraming salamat sa ibinigay mong isa pang pagkakataon. At patawarin mo ako kung naging mapaghangad ako. Malaki rin ang kasalanan ko sa iyo, Marieta. Lalong-lalo na sa anak natin. Kaya patawarin mo rin ako. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang importante, kung paano tayo mag-uumpisang muli. Oo. At hindi pa huling lahat para magsama-sama tayong muli ng anak natin. Pero, paano na si Lara? Kaunting panahon na lang at matatanggap na rin kayo ni Lara. Paano mo nasabi yan? Nagkausap na kami ng masinsinan. Pero kailangan pa niya ng konting panahon. Huwag kang mag-alala. Dahil magiging maayos din ang lahat. At sama-sama nating haharapin ang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan ng aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalaga at gintong aral sa buhay. Pinamagatang, papatayin ka ng multong ginawa mo. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Tony Angeles, Dante Castro, at Phil Cruz bilang Alfon. Nilapatan ng tunog ni Bernie Bascal. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Antonio de los Angeles. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli namin kayong hahatdan ng isa pang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.